Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Masiglang kanta ng mga bata habang pumapalakpak. Nakangisi naman si Beatrice habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Happy birthday to you. Wala pang ilang segundo ay inilapit na ni Beatrice ang kanyang mukha sa cake at hinipan ng apoy sa kandila. Agad na nagpalakpakan ng mga bata at nagsigawan. Happy birthday, Ate Bea! Ngayon ba talaga ang birthday mo? Tanong ng isang 5 years old na bata. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Beatrice. Wala siyang ideya kung kailan ba talaga ang kanyang kaarawan. Dahilan para wala siyang masagot sa tanong ng batang nasa harap niya. Buti na lamang at nagsalita ang isa sa mga staff ng bahay ampunan. Anak, wala rin naman kaming ideya kung kailan ipinanganak si Beatrice. Nakangiting sagot ni Jill, sabay hawak sa balikat ng may kaarawan. Isipin na lamang natin na ngayon ang kanyang kaarawan. Dahil ngayong araw siya naging parte ng pamilya natin. Agad na nagtanguan ng mga bata na tila ba tuluyan ang naiintindihan ang sitwasyon. Agad na pilit nagpakita ng ngiti si Beatrice habang ipinapaliwanag ni Jill ang kalagayan niya. O siya, halina, magkainan na tayo. Pagyaya ni Jill matapos ipaliwanag ang sitwasyon ni Beatrice. Alam kong kanino pa kayo gutom na gutom. Agad na nagsipilahan ang mga bata habang may hawak na paper plate. Dahil kaarawan ni Beatrice siyang pinakauna nakakuha ng Shanghai, puto, spaghetti, cake at chicken. Sana laging may birthday, ano? Bulong ng isa sa mga kaibigan ni Beatrice na si Josh habang tinititigan ang mga pagkain sa kanyang paper plate. Para marami tayong makakain. Alam mo, mukha ka talagang pagkain. Sagot naman ni Beatrice, sabay hiwa ng cake gamit ang kanyang tenedor. Ang hilingin mo, dapat magkakasama tayo. Kung sakali mang may mag-ampon sa isa sa atin. Dapat yun ang winish mo. Sagot ni Josh, sabay kain ng spaghetti. Yun yung winish ko nung nakaraang birthday ko eh. Yan nga yung winish ko. Tugon naman ni Beatrice, sabay tingin kay Ana na para bang kanina patahimik na kumakain. Huy, bakit ang tahimik mo yata dyan? Agad na napatingin si Ana sa dalawa, sabay ngiti. Sarap na sarap kasi ako dito sa spaghetti eh. Sarap talaga magluto ng mga tao dito, no? Malamang, luto lang naman nilang natitikman natin araw-araw. Paano hindi ka masasanay sa lasa? Sagot ni Josh. May problema ka, no? Sa tatlong magkakaibigan, si Beatrice ang pinakabata. Sanggol pa lamang si Beatrice nung iwan siya ng kanyang ina sa bahay ampunan. Si Josh naman ay 1 taon nung matagpuan ng isang staff sa may labas ng kanilang gate. Samantalang si Ana ay 2 taon na noong ibinigay ng isang matanda dahil hindi niya na kaya itong palakihin. Meron kasi akong problema, bulong ni Ana habang tinitignan ng paligid. Malaking problema. Agad na nagkatinginan sina Beatrice at Josh, sabay tingin sa kaibigan. May mag-aampon na sa akin. Nahihiyang wika niya. Mukha silang mayaman. Agad na nanigas ang dalawa sa kanilang kinauupuan. Sa wakas, ay maaampon na silang 3. Grabe, Bea, lakas mo kay Lord. Nakangiting wika ni Josh. Kakawish mo lang, 'di ba kanina? Matutupad na agad. Kailan mo pa nalaman? Tanong ni Beatrice. Sinabi mo sa kanila na kapag kinuha ka nila ay may kasama kang 2 bata rin?
Naglaho ang mga ngiti sa mukha ni Beatrice at Josh nung hindi nagsalita si Ana. Bagamat sila ay magkakaibigan, iba ang nais ni Ana para sa kanyang kinabukasan. Kahit mahal niya ang mga kaibigan, ay mas mahal niya ang kanyang sarili. Hindi, sagot ni Ana. Ako lang naman ang gusto nila eh. Agad itong kumagat sa kanyang Shanghai at nagpatuloy sa pagkain ng spaghetti. Hindi ba usapan natin na kapag may gustong umampun sa atin, sasabihin natin na may kasama pa tayong dalawa? Inis na bulong ni Josh. Bakit hindi mo sinabi? Hindi sinagot ni Ana ang kaibigan at nagpatuloy sa pagkain ng spaghetti. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ng kaibigan at pilit na pinakalma. Maya-maya ay tumayo na ito at umalis sa lugar kung saan sila kumakain. Sinundan ito ng dalawa. Ana, kinakausap ka na. Dahil ngayon lang may magtatangkang umampun sa akin. Hindi pinatapos ni Ana si Josh sa pagsasalita. Agad na nangilid ang mga luha nito. Sa inyo, maraming gustong umampun. Pero umuurong sila dahil sinasabi niyo na kapag aampunin kayo, may kasama pa kayong dalawa. Agad na napatingin sa paligid si Ana bago muling nagwika. Pero sa akin wala talaga. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling nagsalita. Kaya hindi ko hahayaang mawala itong nag-iisang pag-asa ko na makaalis dito. Napakamakasarili mo, sigaw ni Josh. Hindi mo man lang inisip ang nararamdaman namin? Bakit? Inisip niyo ba kung anong nararamdaman ko? Balik ni Ana. Oo, palagi. Kaya nga umuurong kami kapag may nagtatangkang mag-ampun sa amin dahil gusto naming magkakasama tayo, hindi ba? Sabat naman ni Beatrice. Bakit kapakanan mo lang iniisip mo? Dahil tumatanda na ako. Bulong ni Ana. Gusto ko nang umalis dito. Gusto ko nang maranasan kung paano lumaboy at maging isang normal na 13 anyos na teenager. Gusto kong maranasan yung mga nararanasan ng mga teenagers sa mga palabas. Muling naiiyak na tugon ni Ana. Gusto kong makaalis sa kulungan na to. Napabuntong hininga ang dalawang bata habang tinitignan ng umiiyak na si Ana. Ganyan palang tingin mo dito sa tahanan na to? Tanong ni Josh. Buong buhay namin. Akala namin masaya ka dito. Kung magsalita ka parang hindi ka inalagaan dito ah. Josh! Hinawakan ni Beatrice ang balikat ng kaibigan. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Ana. Nadadala lang siya ngayon ng emosyon niya kaya ganyan ang nasasabi niya. Anong klaseng kaibigan ka? Dagdag pa ni Josh. Simula ngayon, hindi na tayo magiging magkaibigan pa. Nagsimulang maglakad si Josh palayo. Hindi akalain ni Beatrice na ngayong kaarawan pa niya, magkakawatak-watak ang pagkakaibigan nilang tatlo. Hindi maiwasang malungkot ni Beatrice sa kung ano ang problema ang paparating ngayon na 11 taong gulang na siya. Beatrice, naiintindihan mo naman ako, di ba? Agad na tumango si Beatrice at niyakap ang kaharap na dalaga. Kailan ang alis mo? Tanong ni Beatrice habang nakayakap pa rin sa dalaga. Ngayon, agad na nanlaki ang mga mata ni Beatrice at agad na kumala sa pagkakayakap. Ano? Ngayon na mismo? Tumango ang dalaga. Paano yan? Hindi na yata kayo magkakaayos ni Josh bago ko umalis. Malungkot na wika ni Beatrice. Lahat ng to nangyari pa sa araw ng birthday ko. Agad na hinawakan ni Ana ang kamay ni Beatrice at ngumiti. Sorry ha, babawi ako sa labas. Hinalikan ni Ana ang noo ni Beatrice at ngumiti.
Magkikita tayo sa labas ha. Hahanapin kita. Mag-ayos naman muna kayo. Malungkot na bulong ni Beatrice. Ang pangit naman na aalis ka na tapos hindi pa rin kayo bati. Bumuntong hininga si Ana at saka naglakad papunta sa kwarto nila Josh. Agad nang umisi si Beatrice at sumunod sa nakatatanda. Josh? Bulong ni Ana sa nakahigang lalaki sa kama. Pansinin mo naman ako. Josh, aalis na ako ngayon. O edi umalis ka. Lumingon si Josh sa dalawang babae. Iwan mo na kami ni Beatrice. Total mas gusto mo namang mag-isa, hindi ba? Agad na tumayo si Joshua at hinila si Beatrice. Tandaan mo ang araw na to, Ana. Wala ka ng kaibigang babalikan pa rito. Pagbabanta ni Josh. Josh! Pagsasaway ni Beatrice. Agad na hinawakan ni Josh ang kamay ni Beatrice at naglakad paalis ng kwartong iyon. Noong araw din na iyon ay dumating na ang bagong mga magulang ni Ana. Lahat ng mga bata ay nasa sala upang masaksihan ang pag-alis ni Ana sa bahay ampunan. Maliban sa kanyang dalawang kaibigan. Kahit masakit para kay Ana, ay iniisip na lamang niya na para ito sa ikakabuti niya. Hindi habang buhay ay dapat siyang umasa sa dalawang kaibigan. Tumatanda na siya at kailangan niya ng planuhin ang kanyang kinabukasan. 3 taon ang lumipas at kasalukuyang mga high school students na sina Beatrice at Josh. Naging masipag ang dalawang ito sa pag-aaral. Dahilan para maging consistent honor students ang mga ito. Naks naman, ang daming certificates ah. Bati ni Josh sa nakakabata at ginulo ang buhok nito. Huwag mong guluhin ang buhok ko, ano ka ba? Saway ni Beatrice. Dahilan para paluin niya sa braso ang lalaki. Natatawa namang inayos ni Josh ang buhok ng nakababata at napatingin sa langit. Ay nako, sayang talaga. Buntong hininga nito. Kung hindi lang sana nagpaampon si Ana, kasama pa rin sana tayo ngayon. Ganun talaga. Bulong naman ni Beatrice. Buhay niya naman yun eh. Wala tayong magagawa. Ano pa ba kasing gusto ni Ana? Minamahal at inaalagaan naman siya sa bahay ampunan. Pero bakit gusto niya pa rin magpaampon? Tanong ni Josh. Nakakapag-aral naman tayo. Nakakakain, nakakalaro, nakakanood ng TV. Ano pa bang gusto niyang gawin? Agad na napangiti si Beatrice at hinawakan ang balikat ni Josh. May sariling utak si Ana. Marahil iba yung paraan niya ng pag-iisip o hindi kaya ay may gusto siyang gawin na hindi niya magagawa kapag nanatili pa siya sa loob ng ampunan. Sagot ni Beatrice. Kung ano ba talaga ang dahilan, siya lang nakakaalam nun. Agad na napatango si Josh at sumang-ayon sa nakababatang kaibigan. Kanina ko pa kayo hinahanap, nandito lang pala kayo? Agad na napalingon ang dalawa nung makita ang isa sa staff ng bahay ampunan. Inakbayan sila nito at nagwika. Congrats mga anak, ang gagaling niyo talaga. Magluluto ako ng pritong manok mamaya pag-uwi para mag-celebrate. Nagpatuloy sila sa paglalakad at laking gulat noong may kaguluhang nagaganap sa isang dako ng palaruan malapit sa eskwelahan. Teka, di ba yan yung bagong pasok sa ampunan? Tanong ni Josh, sabay turo sa isang babaeng napapalibutan ng maraming mga lalaking estudyante. Agad na nanlaki ang mga mata ng kasama nilang staff. Nako, sandali lang tatawag ako ng teacher at guard. Diyos ko! Bulong nito at saka nagtatakbo pabalik ng eskwelahan. Diyan lang kayo ha? Agad na tumango sina Josh at Beatrice at nagpatuloy sa pagtingin sa kaguluhan. Noong may sumunod patungo sa babae, ay agad niya itong sinuntok sa tiyan at sinipa sa muka.
Agad na nagkatinginan si Josh at Beatrice dahil sa gulat. Maya-maya ay may sumugod namang dalawang lalaki papunta sa kanya. Dahilan para lumusot ito sa gitna ng dalawa, sabay kuha ng kanyang shoulder bag na pagkabigat-bigat at pinaghahampas ang dalawang ito. Namangha ang dalawang nanood habang pinagmamasdan kung paano makipaglaban ang babae sa halos 7 lalaki sa kanyang paligid. Nang magpatumba niya na lahat ng ito, ay nagtama ang paningin ng babaeng ito at saka ni Beatrice. Marahil kilala niya ito kaya lumapit siya rito. Agad namang napaurong si Josh sa takot na baka madamay sila. Ngunit hinagis lang ng babae ang kanyang shoulder bag at agad naman ito nasalo ni Beatrice. Noong dumating na ang isang guard at teacher, nadatna na nilang nasa lupa ang mga lalaki at namimilipit sa sakit. Diyos ko, buti na lang walang nangyari sa'yo. Sigaw ng isang staff ng bahay ampunan, sabay yakap sa batang babae. Ano ba kasing nangyari? Hinahamon ho nila ako makipag-away dahil hindi ko daw deserve maging top 1 sa science. Seryosong tugon ng babae. Siyempre, hindi ko naman sila inurungan. Agad na nanlaki ang mga mata ng staff at muling niyakap ang batang babae. Grabe, ang tapang niya, no? Bulong ni Josh kay Beatrice. Agad na tumango si Beatrice at kasalukuyan silang nakatayo sa labas ng guidance office. Kung ako yon, malamang hindi na ako papasok. Nung marinig nilang magbukas ang pintuan, agad silang napatingin kung sino ang nagbukas. Ito pala ay ang 7 lalaking may mga pasa sa mukha at ibang parte ng katawan. Huling lumabas ang babaeng hinihintay nila. Agad na ibinigay ni Beatrice ang isang tela na may yelo sa loob. Tinititigan lang siya ng babae at ngumiti. Wala akong pasa. Ibigay mo na yan dun sa isang lalaking binugbog ko. Tugon nito, sabay turo sa isang lalaki. Kasama din natin yan sa bahay ampunan. Hindi niyo lang napapansin kasi kung saan-saan pumupunta. Agad na natuon ang atensyon ng dalawa sa natitirang lalaki na may pasa sa pisngi sa gilid. Alan. Sapat nito. Alan ang pangalan ko. Iniabot ni Beatrice ang telang may yelo sa binata at agad niya itong kinuha. Bakit niyo ba siya binugbog? Tanong ni Beatrice. Alam niyo namang nag-iisa lang tapos pinagtulungan niyo pa siya. Sila lang ang galit sa kanya. Bulong ng lalaki habang idinampi-dampi ang tela sa kanyang pisngi. Nakisama lang talaga ako para makikout na ako at palayasin na sa ampunan. Bakit gusto mo namang mapalaya sa ampunan? Tanong ni Josh. Dahil mas masaya sa labas ng ampunan at eskwelahan. Bulong nito. Naranasan ko nang mamuhay dun eh. Kaso, kung hindi lang dahil sa pambubugbog ng mga batang hamog, di nasa labas pa ako ngayon. Tapos babalik ka pa? Tanong naman ng babae. Di ka talaga nag-iisip. Ewan ko sa'yo, Kyla. Wika ni Allen. Mga staff nga ng ampunan hindi ako pinagagalitan. Ikaw na hindi ko naman close. Gusto mo bang masuntok ulit? Agad na pumagitna si Josh at Beatrice at pinakalma ang dalawa. Magsikalma nga kayo. Pati ba naman dito mag-aaway kayo? Inis na wika ni Josh. Sino bang mag-aakala na dahil sa isang gulo ay naging malapit ang apat na ito sa isa't isa? 10 taon ang lumipas at tuluyan ang nakaalis ang apat sa bahay ampunan. Nagkahiwa-hiwalay ang apat dahil iba-iba ang kanilang tinahak na daan. Ipinagpatuloy ni Josh ang pag-aaral at naging isang ganap na engineer sa ibang bayan. Si Kyla naman ay naging isang kilalang dance teacher sa kanilang lugar. Samantalang si Allen ay naging tattoo artist at ang kanyang nobyang si Beatrice naman ay nakapagtapos ng kolehiyo sa tulong ng scholarship sa isang foundation. Nagtrabaho ito sa isang kilalang coffee shop at dahil sa kanyang pagpupursige ay na-promote siya bilang manager. Hello, love?
Bungad ni Beatrice nung tumigil na sa pagring ang kanyang cellphone. My goodness ako sa'yo! Masayang dagdag nito habang naglalakad papunta sa sasakyan ng taxi. Ano yon? Tanong ni Allen habang naninigarilyo. Papunta ka na ba dito? Oo, naghihintay na ako ng taxi. Dagdag pa ni Beatrice, sabay para sa isang taxi. Eto, sasakay na ako. Anong good news mo? Tanong ni Allen sabay tapon ng kanyang sigarilyo sa may basurahan. Lilipat ka na sa malapit na opisina dito? Agad na naglaho ang ngiti ni Beatrice. Love, alam mo namang gusto ko talaga magtrabaho sa coffee shop, di ba? Malungkot na bulong ni Beatrice. Ayaw kong gawin yung bagay na hindi ko naman talaga gusto. Ano ba kasi yung good news mo? May halong inis sa wika ni Allen. Na-promote na ako. Nahihiyang wika ni Beatrice. Bilang isang manager. Walang narinig na kahit ano si Beatrice mula sa kabilang linya. Alam nito na kahit dati pa ay tutol ito sa pangarap niyang magtrabaho sa isang sikat na coffee shop. Unang-una ay dahil nawawala na ito ng oras sa kanya. At pangalawa, ayaw niyang nalalayo ito sa kanya. Ikaw lang naman ang masaya dyan sa good news na yan eh. Inis na tugon ni Allen. Alam mo namang gusto na kitang magtrabaho na dito para magkasama na tayo sa iisang bahay. Allen, alam mo namang hindi pa pwede, diba? Kalmadong tugon ni Beatrice. Gusto kong makapag-ipon muna tayo. At saka hindi madali ang paggawa ng bata. Pahabol ni Beatrice. Ayoko matulad sa nanay ko na iniwan ako sa bahay ampunan dahil hindi niya ako kayang buhayin. Sino ba namang nagsabing gagawa tayo ng bata sa bahay ko? Nakangiting bulong ni Allen. Ikaw talaga, bakit ganyan na agad ang iniisip mo? Alam ko at alam mong ibig kong sabihin, Allen. Seryosong bulong ni Beatrice. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi pa ako handa, diba? Alam ko naman yon, Bea. May halong lungkot sa boses ni Allen. Ang kailangan ko lang naman ay assurance na ako lang at ako nang huli. Biglang nag-ibang timpla ni Beatrice nang marinig ang mga salitang yon. Napamasahe siya sa kanyang noo at napabuntong hininga. O sige, bulong ni Beatrice. See you later. Ibinaba na ni Beatrice ang kanyang telepono at napatingin sa bintana ng sasakyan. Sa 3 taon na relasyong meron sila, ay alam niyang hindi siya nagkulang na ibigay ang lahat kay Allen. Ngunit tila ba nalulungkot siya sa ideya na kailangan niya ring isuko ang isang bagay na hindi niya pa handang ibigay upang mapatunayang totoo ang pagmamahal niya rito. Manong, dito na lang ho. Kalmadong wika ni Beatrice at saka binayaran ng driver. Agad siyang dumiretso sa loob ng tattoo shop ng kasintahan. At natagpuan ito nagsi-cellphone sa may isang tabi. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay biglang tumayo ang lalaki at niyakap ang dalaga. Amoy na amoy ni Beatrice ang sigarilyo sa damit ni Allen. Dahilan para pagsabihin niya ito. Ang usapan natin twice a week ka na lang maninigarilyo ah. Kumala sa pagkakayakap si Beatrice at saka tiningnan ng binata. Napapadalas na ata uli ang paninigarilyo mo. Agad na inikot ni Allen ang kanyang mga mata at muling umupo. Uy nga pala, bumisita dito kanina si Kyla. Pag-iba ni Allen ang usapan. Nagpatattoo siya sa may braso niya. Ha? Paano niya nalaman na nandito ka? Tanong ni Beatrice, sabay lapag ng kanyang bag sa isang upuan. Nakuha mo ba yung number niya? Hindi niya alam na nandito ako. Sagot naman ni Allen. Sabay suklay ng kanyang buhok na may kulay white na highlights gamit ang kanyang kamay. Pumunta lang siya dahil ito raw yung sikat sa lugar na to. Kaya dumayo pa siya. Pagyayabang pa nito. Dapat hiningi mo yung social media account niya o yung number niya para naman makontak natin siya kapag wala tayong masyadong ginagawa.
Sambit ni Beatrice, sabay tingin sa mga ilaw na nakadikit sa may dingding ng tattoo shop ni Allen. Ang ganda nito ah. Bagong bili? Ah, oo. Tugon ni Allen sabay kamot sa kanyang noo. Nabili ko lang sa tabi-tabi. Mukhang high quality. Dagdag ni Beatrice. Bagay sa ambience itong tattoo shop mo. Mas bagay tayo. Nakangising bulong ni Allen. Dahilan para batukan siya ng kanyang girlfriend. Ikaw ha, pumipick up line ka na sa akin. Nakangising tugon ni Beatrice. Nagugutom na ako, tara, kain na tayo sa labas. Ay babe! Napatigil sa pagsasalita si Beatrice noong magsalita si Allen. May client pala ako na dadating maya-maya. Ako raw ang request niya eh. Siguro bukas na lang? Agad na tumango si Beatrice at ngumiti. O sige, see you tomorrow. Wika ni Beatrice bago halikan sa pisngi ang nobyo. Naglakad na ito papalabas ng tattoo shop at tumawid upang kumain sa isang fast food chain. Habang kumakain ng burger steak, nagulat siya noong biglang may pumasok na pamilyar na lalaki sa loob ng fast food chain na kinakainan niya. Kumunot ang noo niya nung mapansing ito ang kanyang kasintahan na may ka-holding hands na ibang babae. Agad na tumungo si Beatrice upang hindi mapansin ang dalawa. Ilang minuto silang nanatili sa fast food chain na iyon para hintayin ang kanilang order. At nung makuha na nila ito, ay agad din silang umalis at bumalik sa tattoo shop. Nanginig sa galit ang dalaga, dahilan kung bakit mabilis niyang inubos ang kanyang pagkain at agad na bumalik sa tattoo shop ng lalaki. Nagulat ang mga empleyado ni Allen nang makita si Beatrice sa kanilang entrance. Ma'am, bakit po Hindi pinatapos ni Beatrice sa pagsasalita ang lalaki. Nasaan ang amo ninyo? Nakangiting sambit nito at saka nagtuloy-tuloy pumasok. Kitang-kita ang kaba ng mga ito nung tumingin sa paligid si Beatrice. Nandito lang siya kanina, tanong ni Beatrice. Akala ko may kliyente siya ngayon kaya hindi siya sumabay sa pagkain ng dinner sa akin. Nagkatinginan ng mga empleyado ni Allen at itinuro nila sa taas ang kanilang amo. Dali-daling naglakad si Beatrice papataas at laking gulat niya nang makitang may ginagawang milagro ito kasamang isang babae. Hayop ka! Agad na napatingin ang dalawa kay Beatrice. Para bang gumuho ang kanyang mundo nung makita ang mukha nilang dalawa. Let me explain! Agad na napabangon si Allen sa kanyang kinahihigaan at kumuha ng t-shirt at pantalon. Noong sumalyap si Beatrice sa katabi nitong dalaga, ay nanlaki ang mga mata nito noong unti-unting makilala ang mukha nito. Ana? Tanong ni Beatrice. Para bang nakakita ng multo ang dalagang kaharap ni Beatrice. Talagang ang napakaliit ng mundo. Ana, bakit mo nagawa sa akin to? Beatrice, pagtawag na to. Beatrice, I'm sorry. Umurong palayo si Beatrice at napataas ng kilay. Sa lugar na pwede nating pagkakitaan, dito pa talaga sa office ng jowa ko? Naiiyak na bulong na Beatrice. Lintik na reunion to. Sigaw ni Beatrice, sabay hagis ng boteng nasa tabi niya. Hanggang ngayon ba? Nadala mo pa rin yung pagiging makasarili mo simula nung mga bata pa lang tayo. Humagulgol na palimula ni Beatrice. Dapat pala, nagpaampo na kami ni Josh nung una pa lang. Hindi mo ako masisisi, Beatrice. Hindi ako palaging pinipili. Sagot naman ni Ana, habang pinupunasan ang mukha gamit ang kumot ni Allen. Tingnan mo ako ngayon. Ako pa rin yung pangalawa. Lagi na lang ako nakikihati. Teka, magkakalala kayo? Tanong ni Allen nung natapos na siyang magsuot ng pantalon at t-shirt. Paano? Nakasama ko siya sa bahay ang puna noon. Kwento ni Beatrice.
Naging malapit na kaibigan pa nga actually. Unti-unting tumaas ang galit na nararamdaman ni Beatrice. Kaya nung hindi niya nakinaya, ay nagsimula na siyang magbasag ng mga bote na nasa cabinet ni Allen. Ayoko na! Sigaw ni Beatrice, sabay tapon ng mga mamahaling bote ng alak ni Allen. Agad na nagsisigaw si Ana at Allen. Pinagkatiwalaan ko kayo! Bawat salita na kanyang binibitawan, ay bawat bote rin na binabagsak niya sa sahig. Pero ganitong igaganti niya sa akin? Maghayop kayo. Mas ayaw ko na. Please, tama na, Beatrice. Sigaw pabalik ni Allen nung tuluyan niya nang mahawakan ang dugoang kamay ni Beatrice. Na hindi mo man lang nga maibigay sa akin ang hinihingi ko? Nung una pa lang, sinabi ko na sa'yo na hindi ako yun. Hindi ko kayang ibigay. Pero ikaw yung nagpumilit, diba? Pinunasan ni Beatrice sa mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ka makaintindi. Pwisit ka! Sigaw ni Beatrice sa lalaking nasa harapan. At ikaw, hanggang ngayon, napakamakasarili mo pa rin. Magsama kayong dalawa. Sigaw naman niya kay Ana. Matapos sambitin ang mga salitang yon, ay nagtatakbo siya palabas ng tattoo shop. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Punong-puno ng galit, lungkot at sakit ang puso niya. Noong makarating siya sa kanyang bahay, ay agad niyang ginamot ang mga sugat sa kamay at paa. Buti na lamang ay hindi malala ang mga ito. At kahit na may galit siya kina Allen at Ana, ay hindi niya magawang maibato sa kanila ang mga boteng naroon. Good morning, ma'am! Bati ng iilan sa mga trabahador ng coffee shop. Tumango lamang ang dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Pansin ng mga empleyado ang namamaga nitong mga mata. Dahilan para mag-alala ang mga ito sa kalagayan niya. Ma'am, gusto niyo po ng kape? Tanong ng isang empleyado sa kanya. No, thank you. Malamig nitong tugon. Takang-taka ang mga empleyado dahil palagi itong nakangisi noon kada pagpasok ng coffee shop. Pero ngayon ay para bang mas malamig pa ito sa simoy ng hangin kung magsalita. Ma'am, natatakot na bulong ng isang empleyado. Ibinaba ni Beatrice ang hawak niyang papeles at saka tinitigan ng empleyado sa harap niya. May nagalit pong customer dito kanina. Panimula nito. Nagalit po siya dahil sa matandang nasa may entrance natin. Ang baho daw po niya tsaka nakakasira raw ng araw ang presensya niya. Pinaalis ko na po siya ng maayos. Pero ayaw niya pa rin pong umalis eh. Anong sinabi ng customer nung hindi mo agad na paalis ang matanda? Tanong ni Beatrice habang minamasahe ang ulo. Maglalagay daw po siya ng 1 review sa atin online. At sasabihan niya daw yung mga followers na wag nang pumunta dito. Bulong ng empleyado. Agad na napabuntong hininga si Beatrice. Tila ba lalong nasira ang araw niya. Ito ang dahilan kung bakit naglakad dito agad patungo sa may entrance. Psst! Pagsitsit ni Beatrice sa matanda. Agad namang tumingin ang matanda sa kanya at ngumiti. Bakit ba ayaw mo pa rin umalis dito? Alam mo bang posibleng magsara tong coffee shop namin dahil nandito ka? Ha? Gusto mo bang mawalan kami ng trabaho at matulad sa'yo na nanlilimos sa daan? Hindi napigilan ni Beatrice na maidirekta ang kanyang galit sa kaharap na matanda. Maya-maya ay bigla na lamang itong napayuko at nagsimulang umiyak. Habang naglalakad palayo ang matanda, ay hindi niya maiwasang malungkot para sa mga salitang binitawan niya. Malapit nang bumagsak ang mga mata ni Beatrice dahil sa pagod at puyat. Ngunit pilit niya itong nilalabanan dahil napakarami pa rin niyang dapat asikasuhin sa coffee shop. Noong napagdesisyonan niyang umidlip muna, ay bigla na naman siyang nagising dahil sa biglang pag-ring ng kanyang cellphone. Pwisit naman tong si Allen, no? Reklamo ni Beatrice sabay tingin sa kanyang cellphone. Doon lamang niya napagtanto na oo nga pala, wala na sila.
Kaya agad siyang nagtaka kung sinong unknown number na tumatawag sa kanya ng ganitong oras. Si Alan lang naman ang tumatawag sa kanya ng 2:00 ng gabi. Hello? Buntong hiningang bati ni Beatrice. Ito po ba si Bea? Agad na napataas ang kilay ni Beatrice sa gwapong boses na nasa kabilang linya. Sino sala? Tanong ni Beatrice. Si Josh to! Masiglang tugon nito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Bea at napatakip sa kanyang bunganga. Oh my gosh, Josh! Kumusta ka na? Nakangiting tugon ni Beatrice. Okay na okay. Punta ako dyan sa coffee shop mo bukas ha. Okay lang ba? Pagtatanong nito. Baka busy ka or may lakad kayo ni Allen. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Beatrice. Wala na kami ni Allen. Nakipaghiwalay ako kanina lang. Seryosong tugon ni Beatrice. Ha? Bakit? Alalang tanong ni Josh. Nakita kong gumagawa siya ng milagro. Kasama yung kasama natin sa bahay ampunan dati. Si Ana. Kalmadong dagdag ni Beatrice. Ano? Ang babaeng yon? Gulat na wika ni Josh. Napakamakasarili pa rin pala niya hanggang ngayon. Hayaan mo na, masyado na akong maraming ginagawa para umiyak at magmukmuk pa. Dagdag ni Beatrice. At saka teka nga, saan mo pala nakuha ang number ko? Tanong ni Beatrice. Gago rin talaga yung Allen na yan eh. Kahit naman dati pa. Sambit ni Josh. Di ko talaga alam kung bakit ginuwa mo pa yan eh. Josh naman. Pagsasaway ni Beatrice. Itigil na natin ang panglalait kay Allen. Naging kaibigan pa rin naman natin siya eh. Agad na nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Alam mo, napakabuti talaga ng puso mo. Panimula ni Josh. You deserve better. Pahabol ng binata. O siya, see you bukas ha. Gagamit na lang ako ng app para makarating dyan. Isasama ko na rin kaya si Kyla. Ha? See you! Nagpaalam na rin si Beatrice at ibinaba ang telepono. Kinabukasan ay nagulat si Beatrice nung muling makita ang matanda sa labas ng coffee shop. Nang mapansin ng mga empleyado na nakita ng kanilang manager ang matanda, ay agad nila itong nilapitan. Ma'am, kami na po magpapaalis sa kanya. Huwag po kayo mag-alala. Nakangiting bulong ng isang empleyado. No, ako na. Tugon naman ni Beatrice at saka kumuha na nakabalot na tinapay at isang iced coffee. Tumuho ito sa entrance at nang makita siya ng matanda ay agad na nagpakita ito ng malungkot na mukha. Ibinigay ni Beatrice ang tinapay at kape sa matanda. Pasensya na ho kayo sa nasabi ko kahapon. Bulong ni Beatrice. Hindi lang ho talaga magandang sitwasyon ko kahapon. Tingin mo ba matutuwa ang nanay mo kapag narinig niyang sinabi mo yon? Tanong ng matanda habang nakatingin sa kanya. Agad na pakunot ang noo ang dalaga. Wala ho akong nanay. Magalang na sagot ni Beatrice. Iniwan niya ho ako sa isang bahay ampunan dahil hindi niya na raw ako kayang tustusan ng pangangailangan ko. Agad na napangiti ang matanda. Alam ko namang isa ka mabait na bata. Panimula nito bago buksan ang nakabalot na tinapay. Marahil hindi lang talaga magandang araw mo kahapon. Tama ho kayo. Sagot ni Beatrice at saka umupo sa tabi ng madaming matanda. Heartbroken ho ako. Tapos stress pa sa trabaho. Sana nga ho mahanap ko ng mga magulang ko para may masasandalan ako sa mga ganitong oras. Hinahanap mo bang nanay mo? Tanong ng matanda. Agad na tumango ang dalaga. Hinahanap ko ho sila araw-araw. Noon. Pero umabot sa punto na pinagbawalan na ho ako ng nobyo ko dahil sinabi niya sa akin hindi ko na humahanap ang mga magulang ko. Naiiyak na kwento ni Beatrice.
Dahil maaari daw na patay na sila. O baka kinalimutan na nila ako. Anong klaseng nobyo ba meron ka? Reklamo ng matanda habang kumakain ng tinapay. Dapat sa mga ganyan hinihiwalayan agad eh. Wala na ho kami. Nakangising sagot ni Beatrice. Kahapon lang. Nakita ko siyang may ginagawang milagro kasama yung dati kong kaibigan. Ano? Yun ba yung lalaking may kulay ang buhok na kasama mo lagi? Galit na tanong na matanda. Ay, sinasabi ko na nga bang masama talagang lalaking yun eh. Nako talaga. Kapag nakita ko ulit yun, hahampasin ko talaga yun. Agad na natawa ang dalaga nang marinig ang iwinika ng matanda. Anong karapatan niyang saktan ng anak ko? Pahabol ng matanda na ikinataas ng kilay ni Beatrice. Ang kapal ng mukha niya. Ano kong sabi ninyo? Tanong ni Beatrice. Anak? Pagkaklaro ni Beatrice. Tila ba nadulas ang matanda sa mga sinambit niyang salita. Agad siyang napabuntong hininga at napatingin sa malayo. Pasensya ka na. Kung ngayon lang ako bumalik, anak. Naluluha niyang wika. Sobra akong nahihiya sa'yo dahil iniwan kita sa bahay ampunan. Pero ngayon ay tingin ko may sapat na akong lakas ng loob para sabihin, ako yung nanay mo, anak. Hindi makapaniwala si Beatrice sa narinig. Matagal na kitang tinitignan sa malayo. At matagal ko na rin nais lapitan ka. Pero ngayong linggo lang ako naging matapang na lumapit. Kwento nito. Agad na yumakap si Beatrice at humagulgol. Para bang hindi totoo ang lahat ng nangyayari at pinaglalaruan lang siya ng kanyang isip. Hindi siya makapaniwalang ang taong matagal niya nang hinahanap ay nasa harapan niya na. Kumalas muna saglit si Beatrice upang tanungin kung nasaan ang isa sa particular na tao. Anong nangyari, Nay? Tanong nito. Nasaan si Papa? Patay na ang Papa mo, anak. Humagulgol na wika ng kanyang ina. Sinakip niya ako nung nakidnap ako. Kaya siya nabawian ng buhay. Alam mo, doon ka talaga napagtanto na tama lang na dinala muna kita sa ampunan. Dahil nagkagulo noong eleksyon na yon. Tumakbo ang tatay mo sa pagkagobernador. At nanalo siya. Kwento ng kanyang ina habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Tapos nakaramdam kami na para bang may sumusunod sa atin tuwing pumupunta tayo sa office. Kaya napagdesisyonan kong ilagay ka muna sa ampunan. Dahil doon mas magiging safe ka. Nasaan na ho yung nagpagawa nun sa inyo? Nag-aalala ang tanong ni Beatrice. Paano kung nandyan pa rin sila? Yung mga kumidnap sa inyo? Namatay ng mastermind, anak. Bumuntong hininga ang kanyang ina at nagpatuloy sa pagsasalita. Yung iba nakulong. Hinawakan ng ina ni Beatrice ang mukha ng kanyang anak at ngumiti. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Kaya nga hinanap kita agad nung namatay ang papa mo. Ginawa kong lahat upang mahanap ka. Nagpatulong ako sa mga authorities. At ngayon ay sa wakas nandito na ako. Hinalikan niya ang kamay ng anak at pinisil ito. Pati yung customer na nagreklamo, kaibigan ko yon. Plinano kong lahat ng to upang makausap kita. Pero bakit kailangan niyo gawin yun? Tanong ni Beatrice. Pwede naman ho kayong lumapit lang sa akin. Hindi niyo na ho kailangan magpanggap. Anak, natatakot ako. Sagot ng kanyang ina. Natatakot ako na baka hindi mo na ako matanggap matapos ang lahat. Nay, kahit anong galit ko sa inyo,
Hinawakan ni Beatrice ang braso ng kanyang nanay. Mangingibabaw at mangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya huwag mong isipin yon. Nagtitigan lang silang dalawa habang nakangiti. Oh siya, halika dito at umuwi ka na muna sa bahay ko. Maliligo muna ako kasi ang baho ko na. Kwento ng ina ni Beatrice bago sila maglakad papunta sa isang van. Hello, Beatrice. Bati ni Josh kay Beatrice. Kasalukuyan silang nasa labas ng coffee shop. Tila ba may awkwardness pa rin sa pagitan ng dalawa dahil hindi sila makatingin ng diretso sa isa't isa. Ilang taon din kasi ang lumipas nung hindi na sila magkita. Malaking pinagbago ni Josh, lalo itong gumwapo at marunong na ring pumorma. So, hanggang mamaya na lang ba tayo nakatayo rito? Tanong ni Kyla na nasa pagitan ng dalawa. Tara na kaya, pumasok na tayo sa coffee shop ni na Beatrice. Baliw, hindi umiinom yang si Josh ng kape. Paalala ni Beatrice. Baka mamaya ay magpalpitate pa yan. Agad na napatingin si Kyla kay Josh at natawa. Ang lakas naman ng loob mong magyaya tapos hindi ka naman pala umiinom ng kape. Nakakaloka ka. Gusto mo lang talagang bumisita kay Beatrice eh. Ano naman masama doon? Namiss ko naman talaga si Beatrice. Pagpipigil tawa na depensa ni Josh. Hoy, may ala na yan. Baka gusto mong tumalsik ang bungo mo doon. Paalala ni Kyla sabay tingin kay Beatrice. Diba Beatrice? Break na sila. Sagot ni Josh. Nakita ni Beatrice na may ginagawang milagro yun kasama si Ana. Yung dati namin kasama sa ampunan. Ano? Gulat na tugon ni Kyla. Napakaliit nga talaga ng mundo. Gusto mo sugurin natin ngayon? Agad na pinakalma ni Beatrice ang kaibigan at sinabihang itigil na ang balak na to. Hayaan niyo na yung si Allen. Alam niyo mabuti pa kumain na lamang tayo sa bahay nila mama. Yaya ni Beatrice. Agad na napatingin sila kay Beatrice gamit ang kanilang gulat na mata. Teka, nabingi ba ako ng slight o tama yung pagkarinig ko? Pagkaklaro ni Josh. Nakita mo ng mama mo? Agad na tumango si Beatrice, dahilan para biglang yakapin siya ng dalawa. Oh, sobrang saya namin para sa'yo, bulong ni Kyla. Totoo nga talaga na kapag may nawala, mayroong darating. Anong specialty ni Mama? Ay, ni Tita pala. Tanong ni Josh, dahilan para kilitiin ni Kyla ang binata. Ikaw talaga, dumada moves ka na agad kay Beatrice ha? Saway ni Kyla. Baliw, hindi ah. Nakangiting sagot ni Josh. Pinapatawa ko lang tong babaeng to. Kasi alam kong minahal niya si Allen. Pero may gusto ka ba sa kanya? Tanong ni Kyla. Dahilan para mamula si Josh. Bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Natatawang tugon ni Josh. Beatrice, anong specialty ng mama mo? Bakit mo iniiba ang usapan, Josh? Tanong ni Kyla. Naghihintay rin ng sagot si Beatrice, oh. Okay, fine. Pagsuko ni Josh. May gusto ako kay Bea. Agad na napanganga si Kyla sa biglang pag-amin ni Josh. Pero ayoko munang manligaw dahil alam kong hindi siya okay ngayon. I just want to be here. To be her friend. Nakangiting paliwanag ni Josh. I don't want to use her weakness para lang makapasok ako sa puso niya. That's a huge no-no. And of course, I am willing to wait. Nakangising dagdag pa niya. Agad na napangiti si Beatrice matapos marinig ang mga salitang iyon kay Josh. Kahit na dalawa sa kanyang mga kaibigan ang sinaktan, siya ay mapalad pa rin dahil nanatili ang dalawang tao na ito sa kanyang tabi. Kahit na ilang taon silang hindi nagkita, ay hindi nawala ang tatag at lalim ng kanilang pinagsamahan.
Siyempre, mapalad din siya dahil sa wakas ay natagpuan niya na ang kanyang ina, ang taong matagal niya nang hinahanap. Tara, pumunta na tayo sa bahay nila, Mama. Yaya ni Beatrice, bago sila magtungo papasok sa loob ng isang kotse at tahakin ang daan papunta sa bahay ng mama ni Beatrice. Ang kwento ni Beatrice ay isa lamang patunay na kapag may nawala ay meron ding darating. Sa ating buhay marami tayong taong makikilala. Ang iba ay susubukin tayo, habang ang iba naman ay susuportahan tayo. Ang iba naman ay sasaktan tayo. Samantalang ang iba naman ay pupunasan ang nagdurugo nating puso. Pero lagi nating pakatandaan na maikli lang buhay. Kaya kaysa magmukmok tayo pang habang buhay dahil sa mga taong umaalis, dapat lang na ating pahalagahan at pakaingatan ang mga taong nananatili sa tabi natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!